Alright, so this is Jake Consulting at welcome po sa aking channel, and for today's kaganapan or topic, no, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng Orus account na may existing tin. So kung ikaw po ay wala pa pong tin, ang suggestion ko po is tune po kayo sa next video natin. Okay, so this video lang muna is para sa may mga existing tin. Okay, so again, ang kailangan ko po dito or ang kailangan nyo po dito is an active email and your personal information na dapat matched sa records sa BIR. Alright? So, if you want this kind of video guys na for BIR updates, DTI, SEC, no, please follow and subscribe my channel for more updates regarding about yun, mga business compliance, no. So, without further ado, let's start with this one, Orus account creation. So, by the way, this is Jake Consulting. Guys, ang agenda ko talaga why I established this channel is to really reach out more taxpayers na nahihirapan about the computerized or digitalization ng BIR, ng SEC, ng DTI. Okay, so without further ado, let's start this, no? Madali lang po ito. First, punta po kayo doon sa orus.bir.gov.ph. So, or simply just type Orus and then click nyo po yung link na yon. And then, click nyo po itong register button. Alright? After nyo pong maklik yan, click nyo po itong as individual. Kung ikaw naman po ay isang individual or sole proprietor. Pero pag corporation or partnerships, click nyo po itong non-individual. Pero sa case natin muna is as individual muna. Okay? Click nyo po yan. After nyo po maklik, scroll down nyo po. Click nyo po itong create an account. After that, pupunta po kayo dito sa dashboard na ito. Simply scroll down nyo lang po yan. And then click nyo po itong terms and conditions. And then click nyo po itong agree. Alright? So, that's it, no? May dashboard na tayo. So, click nyo po itong taxpayer. And then with existing tin. Again, ang video na ito is for with existing tin lang muna. Yung without existing tin, I have a separate video for that. So, I think ilalink ko lang dito yung without existing tin. So, for this, lagay nyo na po yung tin or tax identification number ninyo. Make sure po wag nyo na pong lagyan ng dash, no? Plainly numbers lang po. And then, of course, yung data nyo po, no, na match doon sa records ng BIR. So, fill out nyo lang po yan, no? Again, guys, kung hindi po updated yung information ninyo, hindi po magpo-prosper itong registration natin. Ang condition lang for this one is kailangan yung records na meron sa BIR, kailangan matched siya. Okay? So, ipapasok mo na information dito sa Orus. Kasi kung hindi, ang mangyayari po niyan is pupunta po kayo sa BIR RDO or sa pinakamalapit na BIR niyo and then ipapa-update niyo po yan doon. Okay? So, again, finish lang muna natin yung registration. So, fill out the details and then dito naman po sa civil status, usually nakaka-encounter po kami ng problem na what if married na. Okay? So, to all women out there, no, na married na and then hindi pa napapalitan yung married name or upon registration, ang nilagay ninyo is married name ninyo, hindi po yan mag-prosper. So, kailangan na mangyayari muna is i-update nyo muna yung civil status ninyo at the same time yung married name ninyo. Okay? So, may separate video discussion po tayo dyan how to update, no? Usually, magpa-file lang po kayo niyan ng S1905 or BIR Form 1905. Okay, and then gender, and then yung dito po sa my email, make sure active po siya ha, kasi dun po magsisend si BIR ng verification email, no? So, again, fill out nyo po yan lahat, and then kung okay nyo po kayo, click nyo po itong I'm not a robot, and then click nyo po itong register. After you click those things, ang lalabas po dapat is itong dashboard na ito. We sent an email with a link to verify your email. Please validate your email by clicking the link. So, ang assumption po natin yan is nakapag-send na po ng verification email si BIR Orus sa active email na nilagay ninyo. Okay? So, kung okay na po dyan,
punta po kayo dun sa dashboard ng Gmail ninyo. And then, makikita nyo pong itong email na ito. So, ito po yung subject niya, account verification. And then, click nyo lang po yan. And then, may makikita po tayong mga blue na mga link dyan. So, ito lang po yung i-click ninyo. Verify your account. Pag na-click nyo na po yan, no? So, ito po yung lalabas na dashboard. Congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. So, pag login nyo po yan, punta po ulit kayo sa oros.pr.gov. Login nyo po yung email tsaka password, then that's it. Makikita nyo po na pag ganito po yung naka-project sa inyo, meaning nakapag-register na po kayo niyan sa BIR ng isang business, no? Or if in case wala pa po kayong business, usually hindi po yan siya mag-gray dyan. Same lang po yan siya na color. Black po yan. All black po yan lahat. Okay? So, again, discuss natin doon sa part na what if ang nakalagay is email not registered or email is not existing or PIN does not match. So, yung mga ganong error po, regardless, no? Ang kailangan nyo po yan is ima-match nyo po yung records na nasa BIR. Note lang, doon din sa may mga special characters na pangalan, may mga enye, yung may mga suffixes, junior, the first, the third, the second, make sure po na alam nyo po kung saan banda nilagay. Usually kasi may placement kasi yan. For example, first name, nandun nakalagay yung junior, no? So, again, emphasize natin yan, no? And, again, sa mga birthday naman, baka kulang lang ng isang date. So, ganun. May mga ganong common discrepancies. So, again, ang suggestion ko, if may mga ganong mangyari or may mga ganong prompt na ma-receive, ang suggestion ko yan is ipapa-update nyo po yan manually doon sa BIR RDO na pinakamalapit sa inyo. Okay? So, I hope that's all, no? So, na-discuss ko na lahat kung paano mag-create ng Oros account na may existing tin. So, if you karang tanawon lang gini nyo guys, direct na jud kayo siya, no? It's so easy to really create an account. Okay? So, that's it. Thank you for watching my video, guys. If you find this video helpful, please give it subscribe and follow my Facebook page. Thank you for watching, guys. Bye.